Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Ang prinsipe ay balita sa tapang at kakisigan, kaya't maraming dalaga ang naaakit sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, si Haring Madali ay naiinggit sa kapatid. Nag-utos siya na ipinagbabawal ng makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan. Ang sinumang mahuhuling makipag-usap sa prinsipe ay parurusahan. Nalungkot si Prinsipe Bantugan at siya'y naglagalag. Siya'y nagasakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Ang hari rito at ang kapatid niyang prinsesa, Datimbang, ay naguluhan. Hindi nila kilala si Bantugan. Tumawag sila ng pulong ng tagapayo. Habang sinasanggunin nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bangkay, isang loro ang pumasok. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula naman sa Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nalungkot si Haring Madali. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Nang makabalik si Haring Madali, dala ang kaluluwa ni Bantugan ay dumating din si Prinsesa Datimbang, na dala naman ang bangkay ni Bantugan. Ibinalik ang kaluluwa at katawan ni Bantugan. Nabuhay na muli si Bantugan at nagdiwang ang buong kaharian, pati na si Haring Madali. Samantala, nakarating naman ang balita kay Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan. Ang matapang na kapatid ni Haring Madali, nilusob ng mga kawal niya ang Bumbaran. Itinigil ang pagdiriwang at nakilaban ang mga kawal ng Bumbaran. Nanlaban din si Prinsipe Bantugan, subalit dahil siya ay nanglalata pa dahil sa bagong galing sa kamatayan, siya ay nabihag. Siya ay iginapos, subalit nang magbalik ang dati niyang lakas, nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngit-ngit niyang pinuksa ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Nailigtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang. Nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. Dinalaw ni Bantugan ang lahat ng prinsesang kanyang katipan. Pinakasalan niya ang lahat ng ito at inuwi sa Bumbaran, na tinanggap naman ni Haring Madali ng malugod at buong galak. Namuhay si Bantugan ng maligaya at ng mahabang panahon.